So, hi guys! Welcome back to my TikTok video. So, for today, ang i-discuss natin kung paano mag-compute about sa subtraction of fractions. Merong dalawang uri ang discussion. So, similar fractions and dissimilar fractions. So, unahin natin yung similar fractions. So, tutukin ko muna to. At lagi tandaan na kailangan sundin yung mga formulas. So, A over C minus B over C is equal to A minus B over C. Kapag magkakapareho ang value ng denominator, then, isosubtract yung value ng numerator, which is A and B. Parehas din ang process niya. Ang pinagkaiba nga lang yung operation niya, which is minus. So, magbibigay ako ng tatlong example. So, 5 over 8 minus 2 over 8, then 5 over 6 minus 3 over 6, 10 over 18 minus 4 over 18. Pwede mo siyang isimplify, kaya lang, ang target ko doon is ipagpareho ko yung value ng denominator. Pwede mo siyang galawin, kaya lang, ang mangyayari, hahaba talaga ang process. So, wag itong pagagalawin to. Lalo na to. Okay, so, ang target ko doon, ipagpareho ko yung value ng denominator. So, for number 1 muna tayo. So, 5 over 8 minus 2 over 8. So, ang gagawin, since magkapareho sila ng value ng denominator, kopyahin na lang to. Then, 5 minus 2, ito na yun, 5 minus 2 will be 3 over 8. So, bago kayo mag-final answer, or bago kayo i-box yan, make sure na i-check nyo maigi kung simplify ba to or hindi. Ito, nakasimplify na to. Pag hindi to simplify, pwede mo siyang i-compute ulit gamit ang GCF. So, ito, since ito, finalize na yan. So, okay? So, number 2 na tayo. So, 5 over 6 minus 3 over 6. So, copy ulit yung 6, then minus mo to. So, 5 minus 3 will be 2 over 6. So, final answer na ba yan? So, hindi pa. So, ang gagawin, kailangan mo siyang i-simplify ulit gamit ang GCF. So, ito, divisible by 2. So, 2 divided by 2 will be 1. Then, 6 divided by 2 will be 3. So, magiging 1/3 na siya kasi naka-simplest form na siya. So, ibig sabihin, simplest form, so, hindi na siya ulit i-compute. Naka-finalize na yan. So, number 3, 10 over 18 minus 4 over 18. So, pwede mo siyang i-simplify ulit gamit ng GCF. Kaya lang, ang target ko doon will be ipagpareho ko yung denominator. I-copy na lang yung 18, then minus mo to. So, 10 minus 4 will be 6 over 18. So, hindi pa yan finalize. So, kailangan natin i-simplify ulit gamit ang GCF. So, divisible siya sa 6. So, 6 divided by 6 will be 1. Then, over 18 divided by 6 will be 3. So, ang tamang sagot is 1/3. So, lipat tayo dun sa dissimilar fractions. Lipat ko muna to So, since nga, magkaiba naman ang value ng denominator, idadaan lang ito sa LCD or least common denominator. Iba yun sa least common multiple. So, medyo nakakalito yung concept niya. So, magbibigay ako ng tatlong example. So, 3 over 4 minus 2 over 5, then 7 over 9 minus 2 over 3, o 2/3, then 4 over 5 minus 3 over 6. So, unahin natin yung example number 1. So, 3 over 4 minus 2 over 5. Hindi ito magkapareho ng denominator. Ang process nun, hanapin yung LCM nito. So, gamitin na natin yung process. Yan ang tinatawag na least common denominator. Kasi naka-fraction yung mga yan. So, para mahanap yung LCM ng 4 over 5, so gamitin na natin yung listing method niya. So, pag list, pinakamababa. Common, magkakapareho. Multiple, yung pinag-uusapan, yung
multiples of yung given. Halimbawa, 4, multiples of 4, then nilista mo yon. Then yung 5, multiples of 5. So, nilista ko yung multiples of 4 and multiples of 5. So, hahanapin natin yung pinakamababang common multiple. So, nagiging 20 na siya. So, ang LCM ng 4 and 5 will be 20. So, lalagay mo yan sa value ng denominator. So, magkakatapat nito. Then, ito, i-divide mo dito sa value ng denominator ng unang fraction. So, 20 divided by 4 will be 5. Lagay mo yung 5. Times 3, copy yung 3. So, pwede naman ipagdiretso. So, 20 divided by 4, 5 times 3 will be 15. Ito na yun. So, ginawa ko, kinopy ko na lang to. So, itong 20, i-divide mo to sa value ng denominator ng pangalawang fraction. So, 20 divided by 5 will be 4. Times 2 will be 8. So, 15 minus 8 will be 7 over 20. So, finalize na yan. So, hindi natin i-divide yan. So, example number 2, 7 over 9 minus 2 over 3. So, since magkaiba ang value ng denominator, so, kunin na natin yung LCM ng 9 and 3. So, ito na yon. So, kinuha ko yung least common multiple nila. So, 9. Then, i-divide mo to. So, 9 divided by 9 will be 1. Times 7 will be 7. Then, 9 divided by 3, 3 times 2 will be 6. So, 7 minus 6 will be 1 over 9. So, finalize na yan. So, ito yung medyo nahihirapan. So, example number 3, 4 over 5 minus 3 over 6. So, kunin na natin yung LCM ng 5 and 6. So, magiging 30 na siya. So, 30 divided by 5 will be 6 times 4 will be 24. Then, 30 divided by 6 will be 5 times 3 will be 15. So, 24 minus 15 will be 9 over 30. So, hindi pa tayo tapos dyan. So, kailangan nating i-simplify ulit or i-compute ulit gamit ang GCF. Kaya nakaka-series yan. Kaya nakaka-series yan. Ito yun. So, ang GCF ng 9 over 30 will be 3. So, yan. So, dinivide ko. So, ang sagot niya will be 3 over 10. So, ayun, that's it. So, natapos na natin yung lecture about sa subtraction of fractions.